Pang-araw-araw na pagninilay sa Ebanghelyo para sa Disyembre 26. Mateo, Kabanata 10, versikulo 17 hanggang 22. Magsalin kayo sa kanilang mga kamay at mag-ingat kayo sa kanila, sapagkat sila ay maghahain sa inyo sa mga hukuman at kayo ay mababugbog ng kanilang mga pinuno sa mga sinagoga. At dahil sa akin ay mahaharap kayo sa mga hukuman at sa mga pinuno. Ngunit hindi ito ang magiging patunay sa kanila at sa mga hintil. At pagka kayo ay pinagkakandili nila, huwag niyong alalahanin kung ano ang inyong sasabihin o kung paanong magsasalita, sapagkat aahon sa inyong oras na iyon ang inyong tatanggapin upang magsalita, sapagkat hindi kayo ang nagsasalita, kundi ang Espiritu Santo ng iyong Ama ang nagsasalita sa inyo. At magkakaila ang kapatid sa kapatid at ang ama sa anak na lalaki, at sila'y maghahatol sa kanila ng kamatayan, at kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Datapwat ang nagtitiis hanggang sa huli ay maliligtas. Paano maiangkop ang Ebanghelyong ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Maging tapat sa pananampalataya. Ang Ebanghelyo ay nagsasaad na tayo ay magiging pinagkakandili at pinagmamasdan ng mga iba dahil sa ating pananampalataya. Ngunit dapat tayong maging tapat sa ating pananampalataya at hindi magpapaapekto sa mga negatibong reaksyon ng iba. Maging matapang sa pagpapahayag ng katotohanan. Ang Ebanghelyo ay nagsasaad na tayo ay magiging pinagkakandili ng mga hukuman at pinuno. Ngunit dapat tayo maging matapang sa pagpapahayag ng katotohanan. Ito ay nagpapahiwatig na dapat tayong maging handa na ipaglaban ang ating pananampalataya at mga paniniwala. Maging masunurin sa Espiritu Santo. Ang Ebanghelyo ay nasasaad na ang Espiritu Santo ang maghahatid sa atin ng mga salita upang magsalita. Ito ay nagpapahiwatig na dapat tayo maging masunurin sa Espiritu Santo at magtiwala sa Kanya na maghahatid sa atin ng mga salita upang magsalita. Maging handa sa pagdurusa. Ang Ebanghelyo ay nasasaad na tayo ay magiging pinagkakandili at pinagmamasdan ng iba dahil sa ating pananampalataya, at dapat tayo maging handa sa pagdurusa. Ngunit dapat tayo magtiwala na ang Diyos ay maghahatid sa atin ng kaginhawahan at lakas upang makalampas sa mga pagdurusa.